So, good morning mga ka-tutorial. Yan, tuturo ko sa inyo yung pinaka-easy way na diagram para sa D718 na fish stunner. Yan po yung pinakamadaling gagawin nyo. Diyan po muna kayo mag-focus bago dun sa may mga relay. So, yan yung pinakamabilis. So, yan, start na natin. So, ang 3x3 po na D718 ay sapat na po ang lakas para sa mga tilapia. Yan. So, bago ko umpisahan, sabihin natin yung mga materials na gagamitin natin dyan. So, itong ating primary, yan po ay 17 or 16. Ang kanyang ikot ay 12, 0 yung gitna, tapos yung kabilang dulo ay 12 din. Dapat ang bilang nito at ito ay same lang, para hindi nagiinit ang ating transformer. Yan. Tapos itong ating feedback. Ang number po nito ay number 22. Pwede rin kayong gumamit ng 23. Yan. So, ang bilang niya ay dito, unang dulo ay 6. Pangalawang dulo, gitna ay 0. Yung pangalawang dulo ay 6. So, same dito. Dapat 6 dito, 6 din doon. Para hindi umiinit ang ating transformer. So, paano nyo ba bibilangin ng 6 plus 6? So, dapat ang magiging rewind nyo ay 6 plus 6. Dapat 24 yung bibilangin nyo sa kabuuan. 12 pala dito sa ating feedback. Dito sa ating 12-0-12 ay 24. Ito kung bibilangin nyo yung rewind nyo. Yan. Tapos, syempre, itong ating number 25 or 26 ng output. Yan lang ang pagpipilian natin. Ang bilang ng ating kailangang ikot dyan ay 380 hanggang 400. And then capacitor. Uh, 2UF lang siya, tapos 450 volts. Huwag na kayong tataas kasi magdadrop siya sa tubig. So hanggang 2UF lang po kayo. 2UF hanggang 3. Huwag nang tataas pa doon. Yan. Tapos itong ating resistor 10 watts 20 ohms. Mas better yan. Kahit isang piraso lang okay na. Yan. Tapos itong ating diode IN4007 ang aking kalimitang ginagamit. Nilagyan ko ng 2 pieces. So kung may mas malaki kayo, mas maganda. So ang purpose ng ating diode is, for example, na magkaroon tayo ng mabaliktad natin yung positive negative ng ating battery. Ito ang unang puputok. Masisira yan. So mas mabilis natin may mapalitan kaysa dito sa ating mga transistor. So ayan, start na natin yung ating connection. So, pag nakaharap po sa inyo ang inyong mga transistor, katulad nito. So, ang base po niyan ay nasa kaliwa ito. Collector nasa gitna at saka yung kanyang emitter ay nasa kanan. Yan. So, dahil siya ay magka-opposite, magkabaliktad yan dito sa kabila. Ang emitter nito ay nandito. Samantalang dito, ito. Nandito ang kanyang emitter. Yan. Kasi magka-opposite siya, kaya magkaiba. Yan, so start na natin yan. So base, kolektahin natin lahat ng base. Teka lang, lagyan nga natin ng BCE. Sa kabila ay BCE. Yan, so lahat ng base kolektahin natin yung base. Yan. Tapos meron tayong nilagay na diode. Dun sa diode na yon may makikita kayong parang silver na guhit. So yun ay nakaharap sa mga transistor. Tapos yung kabilang dulo nun, dito nyo ihinang ulit yung wire. Papunta naman dito sa ating 606 ay papunta sa ating 6 ng feedback. Yan. So dito rin sa kabila same lang, base natin, kunin na natin lahat. So base, ito base din, tapos base din. Tapos may diode tayo ulit, katulad lang nun. Nandito rin yung pinaka silver na guhit katabi ng transistor. Tapos kuha kayo ng
wire ulit papunta dito sa ating 6 ng feedback. 6 turn to kung tawagin. Yan. Tapos punta tayo sa collector. Yan, collector. Kunin natin lahat ng collector. So, collector. Yan. So, collector. Yung may sina, parang sina yan. Ibig sabihin, nag-jump yan. Walang connection yan. Papunta yan dito sa ating 12 turn ng primary. Pwede tayong gumamit dyan ng 17 or 16 na wire. Depende po sa laki ng ating transformer. Yan. Tapos, doon din sa kabila, kunin din natin lahat ng collector. Yan. So, yung naka-highlights na yan, yan yung positive connection niya. So, yan, nakuha natin. Sa 12 din. Yan. Bali, 12, 0, 12. Dito 12, sa kabila 12 dito. Dapat same lang ang kanyang bilang kasi iinit siya kapag magkaibang kanyang bilang. Or pwede rin hindi aandar ang ating aparato. Then, ito. Sundan natin yung ating emitter naman po. Yan, so, kunin natin lahat ng emitter. Yan, emitter. So, yan po ay tatawid dito sa kabilang emitter. So, note lang po, lahat lang po ng emitter ang tatawid sa kabila. Yung base and collector niya po, hindi. Yan, para maliwanag po. Yan, pupunta lahat sa emitter yan. Yan, lahat ng emitter. And then, may connection yan. Papunta sa ating negative battery. Yan. So, diretso agad yung ating emitter ay diretso agad sa ating negative battery. Yan. And then, proceed na tayo dito sa ating primary. So, yung center ng ating primary. Yan, center. Kuha lang po tayo ng isang wire. Tapos, maghinang tayo ng wire. Pupunta yun sa 10 watts 10 ohm na ating resistor. So, yan, na-connect nyo na dyan. Tapos, meron din yan papunta dito sa ating positive battery. Yan. Tapos po dito sa kabila natin, yung resistor na yan, magkoconnect tayo nyan, isa. Dito natin lalagay ang isang switch. Dalawang, di ba po ang switch natin, dalawang wire nun. Ilagay natin dito yung isa. Yan. Tapos yung isang switch wire naman natin, may switch pa tayong isang wire. Kukonekta naman natin yan dito sa ating 0 ng feedback number 22. Yan, so dito sa center, isang switch lang. Tapos dito sa ating center na kabila na primary, ang wire natin na ikakabit dyan ay bali dalawa. Yung isa papunta sa resistor. Tapos yung isa ay papunta sa positive battery. So yun lang po doon. And then dako tayo sa ating output. So ayan. So ang ating ginamit na wire po doon ay 25 or 26 na may 300 hanggang 400 turns. So ang start nun, iikot muna tayo, start. Ito yung starting natin, for example. So dadiretso agad dyan sa stick. Yan. Tapos ikot tayo, ikot hanggang maka 300 po tayo. Tapos kung medyo bitin pa siya 380, pwede pa kayong umabot ng 400. Yan. So nakaikot na tayo nun. Natapos na natin yung ikot na 400 or 380. So ang huling-huli nun na wire, babalatan natin yun. So dito rin sa kabila, kailangan natin balatan lahat ng connection yan kasi magnetic wire yan, may coating siya. Sa lahat ng connection kailangan babalatan yun. So yung huling ikot natin, kakabit natin sa ating isang wire ng capacitor. Yan. So bali ang value ng capacitor natin, maximum of 3 UF lang tayo, tapos 450 volts. So wag na tayong aangat ng microfarads kasi medyo nag-drop siya sa tubig.
tsaka mabilis uminit yung ating pyesa. So yung isang wire ng ating capacitor, yun po ang i-connecta natin sa ating net. Yan, net. Mas maganda yung mayroong karga ng kuryente ang ilagay nyo sa net, para kung sakaling tilapia ang huhulihin nyo, pag sasaluhin nyo ang tilapia, may kuryente pa rin siyang natitira. Yan, ganun lang po yun. So yun lang po ang ating vlog for today. Sana po may natutunan kayo, at kung yan po ay sa tingin nyo ay informative para sa inyo, so paki-like lang po ng ating videos, and kung ano, para maging updated po kayo sa ating mga i-vlog pa na regarding sa ating mga fish stunner, so much better po na mag-subscribe kayo, para po kung may mga video po ako na bago ay manonotify po kayo. So yun lang guys, thank you po sa inyong panonood at ingat po. So kung meron naman po kayong katanungan, mag ano lang po kayo dyan, mag-message lang po kayo or comment. So i-include ko rin ang aking FB at saka aking cellphone number, kasi nagbebenta rin po tayo ng mga buo na unit. So kung interested po kayo, ilalagay natin dyan yung aking Shopee account. So yun lang po mga tutorial. Good day po sa inyong lahat, at God bless po.